Pangalan, Jeloy Concepcion. Trabaho, photographer. Hello sa inyong lahat, kamusta? Ayun, unang-una, Happy New Year, no? Sana magtapos ang 2023 nyo ng payapa at okay kayo. So, ayun, naisip ko lang ngayong araw, talakayin natin ay tungkol sa basic photography, no? Dahil nga, naisip ko, ang dami kasing nagme-message sa akin, no? Na gumawa ng video tungkol dito. And naisip ko din, no, na hindi naman lahat may tsansa na makapag-aral, no, ng photography o kumuha ng kurso na photography at hindi rin naman lahat may oras para pa pumasok, no, or yun, mag-enroll o yung iba nagtatrabaho na. So ayun, naisip ko gumawa lang nito ng wala lang, no? Siguro isipin nyo, photography tapos tinuturo lang ng tropa nyo o ng isang tambay dyan sa sa lugar nyo. Anyway, ayun, susubukan ko talaga lahat ng makakaya ko para maipaliwanag ng maayos, no, yung photography kasi ano yan dahil ang photography gagamit ka ng makina, no, ng isang camera, kaya medyo technical pakinggan pero kayang-kaya nating lahat yan. Bali, ayun, tuturo ko yung basic lang ng photography. Umpisahan natin, no? Ano ba ang photography? So, ay wait, unang-una pala sa lahat, gusto ko lang sabihin hindi ako teacher hindi ako hindi ako licensed na guro, wala akong ano yan, yung lisensya, hindi ako nagtapos na sa pagiging teacher, no? Pero matagal na akong photographer. Bali, 15 years na simula nung unang beses akong humawak ng camera. So, tingin ko naman, alam ko na yung sasabihin ko at tingin ko naman okay din na basihan nyo, no? Para pakinggan nyo kung ano sasabihin ko. Hindi ko alam sa inyo, pero yun na yung tingin ko, no? So, lahat ng sasabihin ko dito ay kung ano lang yung natutunan ko. Kaya kung may mga masabi akong hindi tama or hindi kayo sang-ayon, pwede comment nyo dyan. Babasahin ko naman yan. So anyway, ano ba ang photography? So ang photography ay yung akto, no, ng pagkuha ng isang larawan gamit ang isang makina. So ito, makina ay itong camera, no? Itong camera, yung iba film, ito film camera to. Yung iba naman digital, no? At yung iba cellphone. Ano pa bang uri ng camera? Basta iba't iba yan Kahit X-ray photography rin yan 'Di ba? Kasi kumukuha siya ng image. So, anyway, ayun, may tatlong pinaka-importanting characters, no, sa kwento ng photography. Yun ay ang aperture, shutter speed, tsaka ISO. So, mamaya tatalakayin natin isa-isa yan, no? Pero talakayin muna natin pinaka-boss sa lahat, no? So, bukod sa tatlo na yon, merong pinakamataas na recipe ng photography, no? Which is yung ilaw, yung liwanag, no? So, lahat ng photographer, yun ang una nilang tinitignan, no? Yung ilaw. Pag pumasok sila sa isang lugar or pag nasa labas sila, tinitignan nila gaano kaliwanag, saan ang gagaling yung ilaw, at anong oras ba ngayon, mataas ba yung araw, mababa. So, ganun, no? Yan ay isa sa pinakamahalaga. Actually, pinakamahalaga rin yan sa ating lahat, no? Kasi pag walang ilaw, wala tayong makikita. So, yun din ang nagbibigay ng kulay, no, sa lahat ng
bagay sa mundo, no? Yung liwanag. So, yun yung pinakamahalagang recipe ng photography, no? So, yun na, nakapagbigay-pugay na tayo, no, sa liwanag. Dahil yun ang una eh. So, pwede na natin talakayin yung tatlong karakter, no, na kailangan natin para malaman natin itong basic photography, no. Yun, una-una, pag-usapan natin is aperture, no. Bali, aperture, yun yung bukas ng lente mo, no. So, yun, una sa lahat pala, sige, para madali, imaginein natin, no, nasa loob tayo na isang kwarto na madilim. So, nakasara yung mga bintana, nakasara yung pinto, nakasara lahat ng ano. Pero, syempre, kailangan nakakahinga ka pa rin. So, ayun, no? Imaginein mo, nasa loob ka ng isang kwarto na sobrang dilim. Tapos, yung aperture na tinatawag, yun yung bukas ng bintana, no? So, may bintana ka. Imaginein mo, mayroon kang bintana na itim. So, yun yung bukas niya, no? So, yun yung, ito, tingnan niyo dito. So, yun pala, ginamit ko tong Leica M6 na camera kasi, actually, lahat naman ng rangefinder, no? Pati mga, kahit anong camera pwede. Pero, dito kasi, feeling ko mas mabilis ko siyang ma-explain kasi sobrang basic nung buong camera na to, no? Sobrang dali gamitin. So ayun, and kasi bibenta ko na rin to next month. So ayun, naisip ko gamitin ko na rin ngayon, no? So ayun, pakita ko sa inyo, no, kung ano yung aperture. So ito yun, tingnan niyo tingnan niyo yung blade sa loob, no? Nagsasara. Kita niyo yan. Ito, pagka bukas, ito yung sarado. So, yun yung aperture, yung bukas at sarado nung bintana nyo, no? So, syempre, pag mas bukas, mas maraming liwanag na makikita. At pag sarado, mas konti, no? Pero maraming, marami pang aspeto na nadadamay, no, sa pagbukas at sara ng bintana na yun. So, yun yung aperture nyo. Yun yung nakikita nyo na letter F sa mga camera, no? F1.8, 2.8, 4.5, 5.6, F8, F16. So, ayun, huwag kayong malilito kasi habang tumataas yung F, kunyari nagiging F16, F22, mas sumasara yung lente. So, mas bukas yung lente, mas mababa yung number yung numero ng letter F na yun, no? Pag F1.4, ibig sabihin bukas na bukas, at ibig sabihin nun, bukas na bukas yung lente, no? So, ito, F1.4, pakita ko ulit sa inyo kung paano nagsasara. F1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 15. So, ayun 16 pala, sorry. So, ayun yung bukas at sara ng lente. So, nag-iiba-iba yan sa mga lente na binibili nyo, no? Karaniwan, mahal yung mga lente na, mas mahal yung mga lente na mas malakas o mas bumubukas yung aperture ng mga 1.2, meron pa mga 0.09 yata na sobrang mahal na, no? So ayun, ano pa ba? Ayun, bali bukod sa liwanag na pinapapasok nyo sa camera, ang nadadamay pa sa pagbukas at sara ng aperture ay yung talas, no? Yung talas, pati yung pagiging detalyado ng larawan nyo. So, kapag ang aperture nyo is nasa mababang number, no? O ibig sabihin, mas bukas siya, mga 1.4. So, dun yung nakikita yung nadadama yung depth of field, no? Yung depth of field, ano yan, yung kung gaano kalaki yung focus, no, sa isang larawan, no. So kung 1.4,
mas malaki yung buka ng lente, mas konti yung focus, no? So, yun yung mga nakikita nyo na blurred yung mga likod. Yung iba, sobrang, hindi mo na nga nakikita yung likod eh. Sobrang ano na, no? Lusaw na. So, habang tumataas yun, sumasara yung lente at nagiging mas matalas, nagiging mas detalyado yung buong larawan, no? So, pag mga 16, yan, kita na yung buong background, no? Matalas na rin yung ulap, no? Hanggang kahit saan nyo gusto. So, yun yung unang halo, no, ng aperture, oh. So, pag mga f16, itong upuan sa likod ko, sharp pa rin siya, no? Pero pag f1.4, bali, ako lang yan, no? Or siguro, parang ganito. Yan, sana. Yan, ganyan. So, nagiging malabo yung likod, di ba? Ito yata, 1.8 yata itong camera na to. So, hindi ko alam. Pero, yun yung aperture. So, ayun, no? Yung shutter speed naman, bali, so, nandun ka nga sa loob ng kwarto, no? Na madilim. At yung aperture mo, yung bintana. Yung shutter speed naman, yung kurtina, no? May kurtina pa sa loob ng bintana na yan. Pakita ko sa inyo dito. Tanggalin natin yung lente para kita nyo talaga. So, ayan. Yung may... Ano na yan? Wait, may film yata ako. Sorry. Galing, Jeloy. So, may film pala to, no? So, anyway, ma-expose na yung loob niyan. So, nakikita nyo, kuha tayong bagong camera. So, kung makikita nyo, kapag ka nakasara yung kurtina, so, kahit bukas yung aperture nyo, basta nakasara yung kurtina, wala pa rin kayong makikita, di ba? Kasi yung kurtina nyo itim din eh. So, yun naman, yung shutter speed naman, siyang magdidikta kung gaano mo katagal bubuksan yung kurtina. No? At, halimbawa, ginawa mo so, mas mabilis na shutter speed, mas mabilis bubukas yung kurtina, no? So, mas mabilis makukuhanan yung litrato. So, madalas ginagamit yung matataas na shutter speed sa mga sports, no? Yung mga, tawag dyan, yung mga bagay na kailangan mong makuhaan ng mabilis. Tipong ano pa ba? Siguro mga ibon na lumilipad or kaya mga iba yung mga parang patak ng mga tubig or ito kumuha tayong bagong camera, no? Sana walang film to. Tignan natin. Ayan, pakita ko sa inyo yung shutter speed dito. So, kalasin natin, no? Para talagang makita nyo lahat kung paano siya gumagana. Ayan. So, gawin natin, kunyari, ito 1,000 ang shutter speed, pinakamabilis. So, tignan nyo kung gaano siya kabilis. 1, 2, diba? Mabilis lang. So, ang nakita lang nung camera is sobrang 1,000. Ito, 1,000 yung shutter speed. So, 1,000 of a second, no? Sa ng isang segundo. Sobrang bilis nun. At subukan naman natin, gawin nating sobrang baba, no? Gawin nating, sabihin nating, ba, 25, no? Tingnan nyo. Hindi siya sobrang bagal, pero isa pa. Hindi nakita eh. 1, 2, 3. So, medyo tumagal ng konti, di ba? So, gawin natin, sige, mabagal pa. Siguro mga 1. Ito. 1, 2. So, kita nyo, pag 1 second siya, no? 1, ganun. Anyway, so yung shutter speed, yun naman yung bilis nung pagbukas nung kurtina mo, no? At madalas, pagbukas yun ng matagal, kunyari yung mga 30, nakukuha mo yung motion nung larawan, no?
So, magbibigay ako ng mga example. Pasensya na kayo, puro litrato ko na lang gagamitin ko para, alam mo yun, ako yung may-ari, no? Hindi tayo copyright. So, ayun, no? Pagka mababa ang shutter speed, nakukunan yung motion ng litrato, no? So, paano ba yan ginagamit? Saan ba ginagamit yan? Hindi ko rin alam eh. Siguro, saan mo ba gusto makunan yung motion ng isang bagay? Siguro, kunyari, ibon, no? Gusto mo makita yung parang, niya, yung trail ng lipad niya. So, yun, gagamit ka ng mababang shutter speed. Madalas sa mga landscape photographer, ginagawa nila yan, no? Para, kunyari, long exposure, no? Minsan, 30 seconds na nakabukas yung kurtina para makita mo yung agos ng tubig, no? Hindi siya still, hindi siya, ang tawag dito? Hindi siya mabilis na kinunan, no? So, ayun, no? So, iba ring espeto yung shutter speed kasi triangle yan eh. ISO, shutter speed, tsaka aperture. So, yun, natalakay na natin yung dalawa. Bali yung pangatlo, which is yung ISO. So, ayun nga, isipin mo, nasa loob ka ng kwarto, di ba? Na madilim at yung shutter speed, yung kurtina na itim. Tapos yung bintana is yung aperture, no? So, ikaw naman, ikaw yung ISO. Gawin natin, ikaw yung ISO, no? Bali, sa film photography naman, ang ISO nandun sa film, no? So, hindi mo siya mababago. Pero na lang kung ipupush mo o pupull mo yung film. Pero, tsaka na natin pag-usapan yun. Kasi sa mga digital cameras, mabilis na siyang ma-adjust ngayon eh. 'Di ba? May mga digital camera na sobrang taas ng ISO, pwede pa rin. Anyway, yung ISO naman is yung sensitivity, no, nung sensor or nung film. So, sabihin natin ikaw yung ISO. So, mas mataas na sensitivity, ibig sabihin nun, mas mabilis kang makaalala, no, ng imahe na nakita mo dun sa bintana, no? So, kahit mabilis yung kurtina, yung shutter speed, kahit medyo hindi bukas na bukas yung bintana, kung mataas yung ISO, so mas mataas, ibig sabihin nun, mas sensitive ka, no? Mas magaling kang makaalala ng bagay, no? ng imahe. So, pag mataas yun, kahit medyo madilim at kahit mabilis yung shutter speed, nakikita mo agad kung ano nangyari, no? Nare-record mo agad siya. And yung mga mas mababa naman na ISO ay mas mabagal silang makaalala, no? ng nangyari. Pero, ang catch naman sa mataas na ISO is grainy, no? Yung noise na tinatawag. So, pag nakita ko yun ng images na, ba't grainy yan? Ba't ganyan? Ibig sabihin, mataas yung ISO nun, no? Madalas yan dati sa film, sa mga concert ginagamit, sa mga, ano pa ba? Basta yung mga bagay na madidilim, mga gabi na kinukunan. Ayun, so yun yung ISO, no? Bali, mas tumataas yun, mas nagiging grainy, pero mas sensitive siya sa ilaw, no? Mas mabilis siyang makakuha ng imahe, no? And yun nga, tulad ng sabi ko kanina, sa film dati, hindi mo siya mapipili lang basta-basta, no? So kung ano yung laman ng camera mo, yun na yung ISO mo sa 36 na shots. Yun. Pero ngayon, yung mga digital cameras, kaya na may maluwag na range, no? 100 to 3,200. And yung ibang mahal na camera, kahit mga mataas na yung ISO, malinis pa rin yung larawan, no? Hindi super grainy. So, yun yung mga advanced na pwede nyo malaman kapag, siguro, pag bumili na kayo ng sarili nyong camera, no?
So, pero ayun, yun yung shutter speed, aperture, tsaka ISO. So, yun yung tatlong pinakamahalagang parte, no, ng isang camera. Ulitin natin, So, yung aperture, yun yung bukas at sara ng bintana, no? Mas bukas yung bintana, mas maraming ilaw na papasok. Mas bukas yung bintana, mas manipis yung depth of field, no? So, mas malaking aperture, mas malaki yung bukas ng lente, mas manipis yung nagiging focus niya, no? So, siguro kung 1.2, ito lang yung nakafocus yung mukha ko. Pero kung sabihin natin 1.8, siguro hanggang tenga ko, pati balikat, 2.8 buong katawan ko. And then siguro F16, F22, itong buong pati yung nasa likuran ko, sharp yan, no? So yun yung aperture. Ano pa ba? Ayun, tsaka mas tumataas yung number ng aperture, mas sumasara yung lente, no? So, ito, yan. Pag F16, F22 halimbawa, ito, saradong-sarado na siya, no? Ito, F2.8. F2, bukas ng konti. So, ayun yung aperture. Shutter speed, yun yung kurtina, no? After nung ang tawag dito, aperture, no? After nung lente, may kurtina pa yan. Bali, yung kurtina na rin na yon, yan din yung nagpo-protekta dun sa film, no? Para hindi lagi siyang bukas, no? Kasi nga, hindi ma-expose yung film. So, siya yung nagdidikta kung gaano kabilis mong makikita yung larawan, no? Kung gaano kabilis lang bubukas yung kurtina. So, ayun, mas mabilis na shutter speed, mabilis makukunan yung larawan. So, mas makukunan mo yung action, no? Kung may kinukunan ka, kunyari may tatalo na tiger or camel. Tumatalon ba yung camel? So, ayun, pag action shots, mataas, no? Para makunan mo yung akto. So, ang mababa naman na shutter speed, makukunan mo yung motion, no? Yung motion ng larawan. Kunyari, mga nagbabalay, sumasayaw. Gusto mo makunan yung parang trail nila, no? So, pwede mo gamitin mababang shutter speed. Ibig sabihin, yung kurtina mo naman nun, mas matagal na binuksan bago isara. Okay? So, yung ISO, yun naman yung sensitivity ng film o ng sensor, no? So, ikaw naman yun. Mas mataas na ISO, mas mabilis kang makakuha ng imahe, no? Mas sensitive ka. At mas mababa, yun nga, hindi ka agad makakuha ng larawan. Kailangan mas matagal or mas bukas yung ilaw. So, ang downside ng mataas na ISO is grainy, noisy. At maganda naman sa mababang ISO ay malinis, no? Pinong-pino yung noise niya. So, bali ayun lang naman yung basic ng photography, no? At yung iba, talakayin natin sa susunod, no? Siguro yung mga composition, ano pa ba? Iba't ibang uri ng pag-iilaw, pagtingin sa ilaw, yung mga ganon, next time natin pag-usapan. So, ngayon, alam nyo na, no? Alam nyo na yung aperture, alam nyo na yung shutter speed, alam nyo na yung ISO. So, kailangan, may tinatawag tayo na compensate, no? Ko-compensate mo yung isang bagay para makuha mo yung isang bagay. So, kailangan i-adjust nyo siya, no? Isipin nyo, para kayong clown na nagja-juggle, no? Ng tatlong, ba yun? Yung ng bowling, yung pinapatumba sa bowling. So, ayan, no? Kailangan i-adjust nyo yung ISO, aperture, at yung shutter speed kung may gusto kayong makunan. Depende sa gusto nyong kuhaan, no? So, ayun, kung gusto nyo,
gusto nyo akong kuwaan na blurred yung likod at maliwanag. So mababa yung aperture nyo, mga 1.2. Bukas na bukas yung lente. Kaso sobrang liwanag nun. So kailangan maliwanag masyado yon. So kailangan yung sara ng kurtina mabilis. So pwede nyong baguhin yung shutter speed, gawin yung mabilis. So kasi yung ISO, pwede nyo rin baguhin yun, no? Kunyari, gusto ko detalyado, no? So kung detalyado, dapat tag dito, mababa yung ISO, tapos yung aperture nakasarado, tapos yung shutter speed, hindi naman pwedeng mabilis yung shutter speed kapag ka gano'n kasi didilim na yung larawan, no? So either mag-tripod ka para magamit mo yung mababang shutter speed at detalyado pa rin yung larawan mo. Kailangan mong i-adjust lahat, no? Kasi yun yung triangle eh. Para, kunyari, ito maikli. So, kailangan mong habaan tong isa. At yung kabila din para triangle pa rin siya, no? Para mapagduktong-duktong mo siya. So, ganun lang yung ganun mag-work ang isang camera, no? Ayun, para sa akin, yun ang pinakamahalagang matutunan natin, no? Para matuto tayong kumuha ng litrato. At sana may natutunan kayo, no, sa tinalakay natin ngayon. Pasensya na kayo dahil buong video, ako lang yung nakita nyo at mga larawan. Pero, ayun, sana natuto kayo at kung may mga kaibigan kayo na sa tingin nyo makakatulong itong video natin, ayun, pwede nyo share sa kanila. At ayan, kung may mga comment kayo, lagay nyo sa baba. Tayo next year, sabay-sabay pa tayong matuto, no, tungkol dito. Ayun lang, kita-kits tayo ha. Ingat kayong lahat. Happy New Year, tsaka magmahalan tayo lahat. Okay, bye!